Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Alright, ayan. Medyo malakas yung ano natin, no? Ayan. Magandang hapon po sa lahat nating mga ka-partners out there. At welcome back ulit po sa ating programang Opinion Mo. Ayan, kung saan magbabasa na naman tayo ng mga napakaraming mga comments, mga libu-libong comments mga ka-partner no, sa ating punto de vista this afternoon. But before that mga ka-partner, kamusta naman po kayo dyan no, sa ating mga kababayan? Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga minamahal nating mga OFWs out there. Yan. Kamusta po kayo dyan? Kamusta po yung hapon nyo? And I'm sure, mga kapartner, no, kasama nyo kanina lang, si kapartner Admar and si Master Judea, kung saan naging ano din yung talakayan, naging mainit din yung talakayan mga kapartner, no, kasi which is yung naging survey naman, 'di ba? Na topic na natin 'yan, yung mga personal traits ni President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte, kung saan naman talaga mapapatanong na lang po talaga tayo, sino ba talaga yung presidente sa dalawa? So, yun na nga mga ka-partner, no? At malaking pasasalamat lang natin no, for this another day of blessings na naman, na magkakasama na naman ulit tayo. Ayan, sa mga tawanan, no? 'Di ba? Sa mga pagbabasa ng inyong mga comments, sa mga puro matalinong comments lang talaga yung nababasa. Yung pang-Einstein level, mga ka-partner, o, 'di ba? Grabe. At ayun na nga mga ka-partner, no? So, thank God it's Wednesday, mga ka-partner, no? Ayan, it's April 9, mga ka-partner. Araw po ng Kagitingan, yun po yung sinaselebrate natin this day mga ka-partner. At ayun na nga, no, kamusta naman yung samahan ninyo kanina ni ka-partner Admar and Master Judea. And for sure mga ka-partner, marami pa tayong hindi nababasa ng mga comments mga kapartner no this past few days mga kapartner, at sisikapin nating basahin ulit ang inyong mga comments. Ayan mga kapartner no, at ayan sa lahat po ng ating mga Team Live, Team Bluetooth, Team Bluetooth, ayan, at mga Team Replay dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. At huwag nyo pong kalimutan mga ka-partner na mag-like, mag-subscribe, at i-share nyo po ang ating nag-iisang at pinakamamahal na mga YouTube channel. Bakit ng mga, di ba iisa lang? Okay, nag-iisang YouTube channel ang DZAR 1026 at sa ating Facebook page ang DZAR Highlight News mga DZAR 1026 Highlight News mga ka-partner. At sa ating mga SMNI Facebook pages mga kapartner, no, meron tayo sa Pulso ng Bayan, News Blast, Nightline News. Doon nyo po mapapanood ang mga current and ang mga napapanaw mga issues, mga balitaan mga kapartner, the truth that matters. Yun na nga, no? So marami talagang nagko-comment din mga kapartner na mga kababayan natin kasi medyo nahihirapan silang hanapin yung SMNI. Pero malaking pasasalamat na lang natin kasi taong bayan na po ang nag-e-effort para malaman kung saan talaga tayong makikita mga kapartner. At para naman sa ating mga punto de vista, saan natin po yan pinopost, meron po tayo dyan sa ating DZAR, sa ating YouTube channel mga ka-partner, dyan po sa ating post po, dun po natin pinopost ang punto de vista this afternoon. Sa ating Facebook page mga ka-partner, ang News Blast, ang Pulso ng Bayan mga ka-partner. So dun po kayo pwedeng magkomento sa lahat ng mga hinanain nyo dyan sa buhay. Oo, ilagay nyo dyan mga ka-partner. But yun lang talaga yung tanging reminder sa ating mga ka-partner. Paalala sa ating mga kababayan na wag po tayong magmura. Kasi pag magmura po tayo, ayan naman, Mr. Chair na naman tayo mga ka-partners. Oo, wag po tayong magmura, wag po tayong as much as possible gumamit ng mga hindi kanais-nais na mga pangalan. Oh. May iba pa dito, ka-partner Carla, pwede sample. Alam niyo naman yun mga ka-partner. Oh. Kumbaga, mulat na ang mga kababayan nating Pilipino mga ka-partner. So bago tayo magbasa ng mga comments, no,
pasadahan lang natin tong basahin dito sa ating ayan, Facebook page mga kapartner, no? Okay. Dito kay Ma'am Helen, magandang hapon po sa inyo. Kay Gems Aguilar Maranyon, good afternoon, watching from Taiwan. Magandang hapon sa iyo. Kay Jose Maria Hidalgo, watching from Cavite as always. And, ito, babasahin ko ba to? Okay, ayun na. Maraming salamat kay kapartner Regine tama ba? Ano nga yung proper nito? Basta kay kapartner Regine, alam mo na kung sino ka dyan sa Facebook. Maraming salamat sa iyo. Ayokong sabihin dito, pero alam mo na. Oo. Maraming salamat sa na-share mo na story sa inyong Facebook. Ayan, nag-heart na ako dun actually at nag-thank you na rin ako. Maraming salamat po mga kapartner. At dito naman tayo mga kapartner, no, sa ating Okay, ganito na lang. Maraming salamat po sa lahat ng inyong mga greetings mga kapartner. Dahil dyan palakpakan natin. Maraming salamat po. At yun na nga po mga kapartner, no? Masaya tayo for this day kasi ayun. Kung baga sa Bisaya, nadungagan na po ditong edad, ani. Well, gano'n naman talaga yung buhay mga kapartner. Okay, dito tayo sa ating YouTube live mga kapartner. Sabi ni Lynn Marie, magandang hapon Miss Carla from Iloilo City. Magandang hapon po sa inyo dyan. Kay Lynn Marie, vote straight Duterte. Duterte. Kay Duterte Pinay Loyal 28, Justice for PRRD. Ayan, vote Duterte Senators. Sabi naman ni AZ Patwinan, ayan, maraming salamat AZ Patwinan sa inyong birthday greetings. Ayan. Okay, kay Duterte Pinay, ayan, mabuhay ka hanggang gusto mo. Okay, same time Pinas. Ano kasi to si Duterte Loyal? Ang haba kasi Duterte Pinay Loyal 28. Ayan mga kapartner. Siya from Beijing, China. Magandang hapon sa iyo. Ay, kay Sky Azure. Magandang hapon kay Sky Azure, no? Yan. Na, siya, like and share tayo, guys. Please, sa mga nakalimut dyan, pwede nyo rin po supportan. Ayan, maraming salamat po, mga kapartner. Okay, Team Bluetooth Miss Carla. Ayan, maraming salamat. Alam ko kasi medyo, lalo na yung mga minamahal nating mga OFWs dyan, mga kapartner, na busy talaga sa mga ginagawang mga course kasi syempre nga, nagtatrabaho sa ibang bansa. So, habang namamlansya, naglalaba, may mga ginagawa, nagluluto, nagsusundo ng mga anak ng amo nila mga kapartner. Ayan, naka-Bluetooth sila habang ginagawa yung mga course sila. Which is maraming salamat po talaga mga kapartner sa walang sawang suporta nyo po sa programa dito sa DZAR at maging sa SMNI mga kapartner. Ayan. Sabi ni Crescencio Prado, maayong hapon Miss Carla. Okay, nauna na siya sa kanyang opinion mo. Basahin na lang natin to. No? Ang opinion ko, yes, sang-ayon ako na ipagbawal ang political dynasty kasi ginagawa ng negosyo. Mula sa amahan hanggang sa apo, pamangkin. Watching from Las Piñas City. Sabi naman ni King Gray, good day po sa lahat. Watching from Toronto, mabuti ba ang SMNI? Ha? Mabuti? Baka mabuhay ang SMNI. Okay. Tama nga ako. Mabuti pa ang SMNI, nagmamahal at nakikinig at nagmamahal sa atin. More para magandang hapon. Sky Azure yan. Sana nga. Pinagdadasal ko nga na sana 18th birthday na lang, no? Okay. Okay, kay nagpapa-shoutout naman dyan si Cesar Soberano. Magandang hapon sa iyo. Kay Brother Ken TV, magandang hapon din sa iyo. Mga kapartner, huwag niyo naman akong iwan. 'Di ba? Kasi lahat ng kapag iwan nyo ko, kayo? Pangit, joke lang. Samahan nyo naman ako sa isang oras sa talakayan. Kasi mula 3 p.m. hanggang 5 p.m., di ba, makialam program, 2 oras din yung mga kapartner. Tapos isang oras pa, tiis-tiis mo na mga kapartner para may kasama naman ako dito sa pagbabasa ng ating mga comments, mga kapartner. Yan. Alright, ayan. Maraming salamat kay Regine Cargente. Magandang hapon sa iyo. Happy birthday. Okay, yan na. Menensyon na kita ha. Maraming salamat sa iyo. Greetings mga kapartner. At yan, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Wag na natin patagalin pa mga kapartner. Ano ba ang ating punto de vista this afternoon? Punto de vista ng bayan. Okay, ang ating punto de vista this afternoon mga kapartner o ng bayan is... Saglit lang ha, okay.
Ayan, sang-ayon ka ba na ipagbawal ang political dynasty? So bago natin yan, bago tayo magbasa ng inyong mga comments regarding sa ating punto de vista, ano ba yung political dynasty mga kapartner? Kasi very important, nag-ano tayo dito tapos hindi natin alam. Ang political dynasty ay isang sistema kung saan ang mga miyembro ng isang pamilya ay nagtataglay ng mga posisyon sa gobyerno, tulad ng mga posisyon sa Kongreso, Senado at mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng political dynasty, ang mga posisyon ng kapangyarihan ay kadalasang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod at ang kapangyarihan o impluwensya ng pamilya ay tumatagal sa loob ng maraming taon o dekada. Sa Pilipinas kasi mga kapartner, no, isang controversial na issue ang political dynasty dahil sa mga alalahanin tungkol sa pagsasamantala ng kapangyarihan, kakulangan ng pagtutok sa mga bagong lider at posibleng korupsyon. Marami ang nag-aalala na ang mga ganitong dinastiya ay nakakapagpigil sa tunay na pagbabago at reforma sa pamahalaan, pati na rin sa pagyabong ng mga bagong lider na may malinis na records. Ayan, bagamat ipinagbabawal ng saligang batas ng Pilipinas ang political dynasties, wala pang batas na ganap na nagbabawal dito, kaya patuloy na nangyayari ang mga ganitong uri ng sistemang politika sa bansa mga kapartner. So yun na nga no, yung kumbaga mga kapartner, mga kaapelyedo, mga kapartner na nasa posisyon na halos ilang taon na namumuno dyan at kung ano naman siguro no, kung makikita naman talaga natin na may pagbabago sa bansa, nauunlad yung bansa or yung munisipyo lang niya or syudad lang na hinahawakan niya, wala naman siguro maging problema doon mga kapartner. Pero yun yung takot natin na baka gagamitin yung kapangyarihan tapos wala nang chance ang iba na mga kapartner na mamuno, lalo na yung mga bago pa lang pero may magandang intensyon na maglingkod sa bansa mga kapartner. Ayan, at dahil dyan, ito na no, basa na tayo sa ating mga comments mga kapartner. Sabi ni brother Ken TV, bakit wala na po ang SMNI please? Okay, kasi nag-order mga kapartner. Pero marami tayong mga dyan, iba pa mga Facebook page. Yun na nga po, yung News Blast, yung Pulso ng Bayan mga kapartner, yung Nightline News. Tutok po kayo dun sa mga programa mga kapartner. Dito naman sa DZAR, sa station mga kapartner, meron tayong DZAR 1026 Highlight News at yung YouTube channel natin mga kapartner, ang DZAR 1026. Okay, sabi naman dito ni Duterte Pinay, Loyal 28, di ka namin iniiwan. Maraming salamat sa iyo ha. Maraming salamat. Sabi naman dito ni Virgilio de los Reyes, hello, good afternoon, watching from Gloria Oriental, Mindoro. Sa lahat nating mga kababayan dyan sa Oriental, Mindoro, kamusta po kayo dyan? Kamusta po yung mga weather dyan mga kapartner? Ay, alam nyo, marami na hindi sumusunod sa instruction natin. 'Di ba? Pag mag-comment po tayo mga kapartner, no, maglagay po tayo ng time, saan po yung lugar nyo, bansa. Kung for example, nandito lang kayo sa Makati, ganito yung Pero ma-apply yan sa medyo malayong lugar na outside the Philippines, mga kapartner. Okay, kay Ami Cabrera, magandang hapon. Maayong hapon sa tanan watching from Saudi Arabia. Ayan, sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga kapartner, saludo po talaga tayo sa lahat ng mga OFWs, mga kapartner. Alam nyo bakit? Kasi hindi po talaga basta-basta maging OFW kasi malayo ka po sa mahal mo sa buhay, 'di ba? Kaya yun yung gusto talaga o panukalang batas isa sa mga panukalang batas si Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy para sa mga OFWs, mga kapartner, no, na hindi na kailangan pumunta ng abroad, hindi na kailangan humiwalay pa sa mga mahal natin sa buhay, mga kapartner. Kumbaga, meron na tayong maraming trabahong maibibigay, mga kapartner. Kumbaga, equivalent talaga dun exactly kung magkano po yung sweldo nila abroad. Kaya nga po sila nag-abroad kasi iniisip po nila na mas malaki naman talaga ang sweldo sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Alam naman talaga natin mga kapartner na pahirapan po ngayon ang paghahanap ng trabaho at marami din po na mga unemployed, mga kapartner, mga walang trabaho, mga kapartner. So yun din sana ang panawagan natin ngayon na sana nakatutok ang ating pamahalaan nito sa nabigyan ng solusyon, mga kapartner, na mabigyan ng long-term solution. Isa na po dyan ang magkaroon ng trabaho, hindi po yung ayuda.
O yung parang band-aid solution lang. Kung baga ngayon, bigyan ka ng 5,000 sa isang politiko, mga kapartners. Ayan. O pagkatapos yan, syempre, pagtanggap mo yan, unang-unang isipin mo, may iba pa naman, pinapa-reband daw, pinapa-manicure, pinapa-pedicure. Oo, hindi naman yun talaga yung mga kapartner. Kung talagang matindi yung pangangailangan, binigyan ka ng pera, syempre, ang una-una mong isipin yan, pumunta ka ng palengke, bili ka doon sa mga groceries, mga kapartner, pero pag nabili mo na yan, yun na yun, 'di ba? So, dapat doon tayo sa long-term solution, mga kapartner, doon po tayo pumili o talagang mag-dual, mga kapartners, na alam mong may matatanggap ka every month, mga partner, na suweldo. At ayun na nga, no, dito naman tayo kay Sky Azure. Sabi niya, hindi ako sang-ayon na ipagbawal ang political dynasty kung Duterte ang namumuno. Ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Di ba, political dynasty? Kasi may mga pamilya, example, Duterte family, mga kapatid, Duterte administration, mga kapatid. Alam naman talaga natin anong klase sila magtrabaho. Alam naman talaga natin for the past years, mga kapartner, na doon sila yung namumuno doon sa Davao City. Alam na natin, mga kapartner, gaano kaganda ang Davao, gaano kaganda gaano ka-safe ang Davao, mga kapartner. So, masasabi na lang natin, oo, may positive siya kung ang mamumuno, kung ganun ang utak. Oo, hindi yung corrupt lang, yung pera lang, ang nakaw lang, agad pag nasa posisyon, agad wala ang ibang iniisip kung ano kaya yung makukuha ko, malaki ba yung ginastos ko sa company, oo, dapat babawiin ko yun, ganun ba yun? Hindi naman siguro dapat ganun, mga kapartner, no? At sabi naman dito kay Virgilio de los Reyes, yes, agree ako dyan. Napakaraming ganyan, pinagkakakitaan nila. Sabi ni Sky Azure, revolutionary gov na lang tayo, go to federalism. Sabi naman dito ni Arcilia Zinea, happy blessed birthday. Maraming salamat po. Okay, salamat po. Maraming salamat sa inyong mga wish, mga kapartners, sa mga pagbati. Maraming salamat. Sabi naman ni Lynn Marie, hindi ako pabor kasi paano kung katulad sa mga Duterte pagserbisyo sa bayan ang nasa puso. Sabi naman ni Chris Banastas, okay lang ang dynasty o basta Duterte, pero if eto may ito si kapartner Ito si kapartner Regine Cargente. Meron pa siyang pa-post dito. May mga, may sinan siya na PM sa akin. Ikaw talaga, no? Hindi naman. Medyo siguro pagdating sa work. Ayoko na mag-explain sa'yo, okay? Patuloy tayo mga kapartner. Ayan, nawala na ako. Okay, sabi naman dito, yun na nga, kay Chris Banastas, okay lang ang dynasty. Basta Duterte, pero no way. Alam niyo na yun kung sino yung no way. Sabi ni Duterte, Pinay Loyal 28, okay lang. Political dynasty kung okay. Pinarek niya ako, Cargente, hindi Cargente. Sorry naman. Pero at least binasa ko yung PM mo, binasa ko rin yung greetings. So maraming salamat, ha. Okay. Sabi naman dito, mga ka-partners, no, ni Chibi Channel, watching from Japan. Uy, sa mga taga-Japan dyan. Ito si ka-partner Regine Cargente. Yan. Galing dito sa Japan. Saan ka nga? Si Zairil pa. Pa-shoutout din kay Zairil, Libranda, and Christine Lawan. Yan yung mga natin, mga partner, no? Yung mga makikisig natin na mga isa sa mga staff dito, mga editors, na grabe talaga, mga partner, pag nag-edit, world class. Oo, yung talaga, pag pinalabas mo, wala talagang perfect. Ayan, mga partner. Sabi naman dito sabi ni Virgilio de los Reyes, ayan, ano to sabi dito? Super init dito sa Oriental Mindoro. Talaga ba? Dito din po sa amin, mga kapartner, napakainit talaga. Alam mo yung tipong kakaligo mo lang, pero sa Bisaya kasi tinatawag namin yung alimuot. Amot unsa na sa Tagalog, ganang alimuot. Sa Bisaya kasi, alimuot. Sino mang nag-away sa akin? Di ba wala naman? Parang hindi ko alam sa Tagalog yun, mga partner, ha. Okay, sabi naman ni Lynn Marie, tama ka dyan, Miss Carla. Hirap maging OFW. Tulad ko, 23 years akong malayo sa mahal ko sa buhay. Oo nga, yun din po yung maalinsangan. Galing, sino ba yan? AI? Si AI ba yan? Ayan,
Maraming salamat. Sabi niya, okay. May mga live viewers kasi tayo dito mga kapartner. Okay, sabi naman dito ni Arcelia Zenea, mga kapartner, SMNI DZAR 1026 lang ang pinagkakatiwalaan ko, wala ng iba. Salamat Pastor Kibuloy sa pagtatag mo ng SMNI. Kayo lang ang nagbabalita ng totoo. God bless po. Maraming salamat po sa suporta niyo mga kapartner. Ayan. Sabi naman dito ni Lani Coronel, political dynasty unahin. Ito, galit na siya. Okay, Gold Magic Find. Ayan, maraming salamat sa iyong greetings. Asa naman natong Masi ani? Oo, dira sa Danao. Lami biyang Masi diha. Sabi ni Arcel Zenea, okay lang sa political dynasty kung ang namumuno hindi corrupt at naglilingkod ng totoo. Hindi sakim sa kapangyarihan. Okay. Kapangyarihan. Sabi ni Duterte, ay halos kasing birthday kayo ng anak ko na 30 years old ng April. Happy birthday. May panawagan pa po siya dito. Sabi niya, magpasakal na daw. Okay, sabi naman nila ni Coronel ulit, maraming nasa Kamara at Senador at Pangulo. Ayan. Sabi naman dito ni Laakmer, PDP Laban, vote straight po tayo. Ayan. Vote Pastor Kibuloy. Ayan. Sabi nila, happy birthday. Maraming salamat, good health and more birthday. Ayan. Basahin na po natin yung mga opinion ng ating taong bayan, mga kapartner, no? Sa ating punto de vista this afternoon. Sang-ayon ka ba na ipagbawal ang political dynasty? Sabi ni Zaira, pag magagaling naman ang mga namumuno, political dynasty is good. But if they're just after the fulfillment of their self-interest, not good. Sabi naman ni Jocelyn Galindez Lavinia, depende po kung may magandang nagawa sa ating bansa. Sabi naman ni Nancy Tabanaw, wag kami tanungin nyo. Ay, nagalit ka ba? Hindi na yung mga nasa pwesto kung papayag ba sila. Okay. Sabi naman dito mga kapartner, no, ito parang Japanese or Chinese cartoon character. Depende sa klase ng pamilya. Pero kung kapareho ng mga Duterte, di ako papayag na ipagbawal. Kasi mas maganda magtuloy-tuloy ang kanilang nasimulan. Kung kapareho naman ni favor ako, kawawa bansa natin. Sabi naman dito ni Hunter, may mga political family na nagpalit-palit sa pwesto dahil walang kalaban. Good thing kung kahit nangungurakot sila ay may ginagawang maganda para sa kanilang constituents nila. Pero may political dynasty na mahal ng tao dahil sa pagiging transparent at dama ng tao ang pagmamahal nila sa bayan. So instead na political dynasty, mas issue ang type of government. Kung federalism tayo, mas mawawala ng opportunity ang mga corrupt na magnanakaw dahil makikita sa status ng nasasakupan nila kung umuunlad ba sila or lumulubog. Okay, wait lang ha. Usually na yung upuan ko. Medyo wait lang. Medyo kasi siya lumalayo. Okay. Sabi naman dito mga kapartner, no, ni Marisa Torre Marbon, kung ang serbisyo nila ay para sa taong bayan at sa ikauunlad ng ating bansa at tunay na may malasakit, lalong-lalo na sa mga mahirap, maganda yon. Pero kung pang personal interest lamang at gusto lang nilang yumaman at walang pakialam sa mga mamayang Pilipino, at walang kaunlaran sa ating bansa or sa lugar na nasasakupan nila. Pag-asan bagkaday, hindi pwede yon. Okay, sabi naman ni Leslie Peña, kung okay naman gagawin, bakit hindi? Pero kung puro kurakot lang, wag na, maawa naman sa mga Pilipino or at bansang Pilipinas. Sabi naman dito mga kapartner ni May Rosiana, yes, dapat lang ipagbawal. Uso yan sa ngayon at risk din ang pang-aabuso. Marami ng abusado ngayon, hindi tulad sa panahon, kopong-kopong ayos ang political dynasty. Sabi naman ni Carling Alino, kailangan pa bang itanong yan? Use common sense. Gamitin nyo daw yung common sense nyo. Kayo talaga, hindi nyo ginagamit yung common sense nyo. Ayan. Kabawasan lang yan sa pera ng bayan. Hindi naman uso yan dati. Congressman dapat mangalaga ng mamamayan sa kanilang region. Think about it. Okay. Mindset ba? Sabi ni Rolly Duero Pincas, no, bakit? Simple lang. Kung mabuti namang nagawa sa bayan at sa bansang Pilipinas, tayo mga Pilipinong botante magtanggal sa posisyon na meron sila nagmalabi sa kapangyarihan, corrupt na politiko. Ayan. Sabi naman ni Daisy de la Cruz, mga kapartner, sabi niya, it defends. Defends with F.
It depends. Kung okay ang pamumuno ng isang politiko, tao naman ang bumoboto sa kanila. Mamamayan, Pilipino namang nagluklok o nagluluklok kung sinong gusto nila. So, pwedeng ibalik at pwede ding tanggalin. Kung sinong binoto mo, yun din ang magpapahirap. So, exactly. Tama talaga itong sinabi ni Daisy de la Cruz. Oo. Pero yun nga lang, nabudol, 'di ba? May mga ano kasi talaga tayo, may mga nagawa tayong kamalian, 'di ba? May sinasabi nabubudol, 'di ba? So kung nabudol, edi yan. Congrats, 'di ba? Kung nabudol, yan. You will really suffer the consequences of your choice, mga kapartner. Kaya 'di ba, yun yung naging panawagan natin na sa nalalapit na eleksyon, sabi nga dito, 'di ba? Taong bayan naman talaga ang maglalagay sa kanila sa posisyon at taong bayan naman din talaga ang magtatanggal sa kanila sa pwesto, 'di ba? Narinig ko nga ng mga kapartner, no. Gusto ko lang to siyang parang i-segue, mga kapartner. Yung naging hearing kahapon sa mga vloggers, no, na yung freedom of speech. Oo, 'di ba? Pag sinabi ko, ng example, ikaw politiko, tapos nag-comment ako ng, for example, nagmura ka or ano ba yung mga words na ginagamit mo to describe sa isang politiko na hindi mo siya nagustuhan. May isang vlogger doon na grabe na applause talaga ako para sa kanya. Sabi niya, that is freedom of speech. Tapos parang sinabi talaga niya doon sa congressman na yun na, ayaw ko sa performance mo eh. Hindi ako satisfied eh. 'Di ba? Hindi kami satisfied. Bakit kayo magagalit kung magko-comment kami? Hindi naman kami nagsatisfied. Hindi kami na-satisfied. In the first place, sino bang nagluklok nyo diyan, 'di ba? Taong bayan. Sino din magpapaalis sa inyo? Taong bayan, kasi nga nasa demokrasya po tayo. We are the democracy country. Pero kasi ang nangyayari ngayon, pag nagsasalita ka, wala, site income ka diretsyo. Kumbaga, wala ka ng kagawasan ba? Wala ka ng freedom na magsalita kahit sa social media. Sinasabi pa nila sa social media, dun daw nagpapakalat una ng fake news. Talaga ba? Siyempre, yung mga vloggers, lalo na yung mga DDS, di ba, mga kapartner, minsan yun na lang yung, hindi minsan, yun na lang talaga yung pinagkakatiwalaan kasi yun na lang talaga ang nagsasabi ng totoo. Di ba, aside dito sa SMNI. Kaya nga, di ba, hindi mo alam, gorgor dito, gorgor doon. Kasi parang hindi nila nagugustuhan yung katotohanan. Kaya yun yung panawagan natin, mga kapartner, this coming May 12 elections, mga kapartner, 2025 elections, yun talaga yung sinasabi natin, people power, kung saan magkaisa po talaga tayong bumoto ng tama. Iboto po talaga natin, mga kapartner, kung sino talaga at yung alam talaga nating nararapat dyan sa posisyon ngayon, mga kapartner. Isipin po talaga natin, kapag bumoto na naman tayo, mga kapartner, ng hindi, yung mga politiko, yung pang self-interest lang yung iniisip, pera lang, korupsyon lang ang nasa isip. Yung isip, mga kapartner, pag nasa posisyon na ako, anong makukuha ko, babawiin ko lahat ng ginastos ko sa eleksyon. Walang mangyayari sa Pilipinas, mga kapartner. Magsasuffer talaga tayo, mga kapartner. Kaya bumoto po talaga tayo, mga kapartner, dun sa mga kandidato na hindi gustong tawagin ang kanilang sariling politiko. Gusto nilang tawagin ang kanilang sariling leader, mga kapartner. Yung ano ba, mga kapartner, no? Yung alam natin na may resibo na, may nagawa na, at alam talaga natin, mga kapartner, na may magagawa pa. Minsan, hesitant lang talaga tayo, mga kapartner, kasi medyo, hindi namin yan kilala, hindi namin yan familiar, ito lang yung naririnig namin palagi, itong pangalan na to, ito lang namin, palagi namin nakikita sa balita, ganyan, mga kapartner. Pero itry po natin, mga kapartner, kasi alam talaga natin ano bang sitwasyon, ano bang estado ngayon ng Pilipinas, mga kapartner. Yun yung talaga, ang dami-dami ng mga issues na naglalabasan ngayon, mga kapartner, na hindi naman talaga dapat sa bigyan ng pansin, hindi naman talaga siya, hindi siya dapat bigyan ng malaking oras, kumbaga, kasi ang daming kinakarap, lalo na yung kahirapan, korupsyon, mga kapartner. Maraming, yung bilang ng mahirap ngayon, dumadami, mga kapartner, yung mga walang trabaho. Mas inuna pa natin yung mga magbili ng mga dyan, armas, pangbangdigma, hindi mo alam. Ang tanong, yung mga tao mo, chinecheck mo ba kung nagugutom, may kinakain pa ba? Yun yung sana. Kaya, this coming election, mga kapartner, let us really, really, really vote wisely, mga kapartner. Nakasalalay po talaga sa atin yan, mga kapartner, na huwag tayong makinig sa kanila pag sinasabi, na kasi yan, mga bago pa yan, wala pa silang alam. Kayo, nakaupo dyan, ang tagal-tagal nyo din, may nagawa ba kayo? Diba? Parang, hindi mo alam yung upuan nyo, parang init na yan, kasi kakaupo lang, di ba? Yun yung let's see the track record, mga kapartner. Tingnan talaga natin yung mga background at yung mga panukalang batas, mga kapartner. Makikita natin yan every time na may rallies, mga kapartner. Makikita natin kung sino talaga yung mga kandidato na every time, pag nasa entablado, agad sinasabi nila ang kanilang mga plataforma, hindi nang aaway.
Hindi ni sinasabi, ay sa kabila, ganyan yan sila, Team Suka, ganyan-ganyan. Hindi dapat ganun yung lumalabas. Kasi nga sa politiko, 'di ba, pag nagrarally kasi papunta eleksyon na, 'di ba, nagpapakitang gilas yung mga kapartner, yung iba nag-lip service pa yan. Makikita mo talaga at mararamdaman yung mga totoong kandidato na sa punta pa lang nila dun sa entablado mga kapartner, mararamdaman mo talaga na may mga plataforma talaga kasi sinasabi nila hindi puro nang aaway, hindi puro nang parang sinisiraan pa yung kabilang banda. Hindi naman talaga yun yung main mga kapartner purpose or reason bakit may mga rallies tayo, kasi sinasabi po natin yung mga plataforma mga kapartner para maintindihan ng mga taong bayan kung may plano ka ba or wala. Hindi yung sasabihin mo na doon na lang ako mag-isip sa plataforma ko kung makaupo na ako. Pwede ba yun? Dapat ready, di ba mga kapartner? Okay, dito naman na tayo sa ating YouTube channel. Okay, sa ating live mga kapartner. Okay, sabi naman dito Okay, Sky Azure maalinsangan na tamis ka. Maraming salamat, no? Okay. Kay Alchi, maraming salamat sa inyo mga partner, no? Okay. Sabi ni Mia Poche. Okay, Mia Poche watching from Tokyo, Japan. Kamusta naman dyan, Mia Poche? Okay, kamusta naman yung weather natin dyan? Kay Jean Moskin, pa-shoutout po watching from Saudi Arabia. Team Bluetooth. Ay, hello po sa lahat ng mga OFWs dyan, mga Team Bluetooth. Kay Chibi Channel, kung may trabaho sa Pinas, gusto na namin makauwi sa Pinas. Masaya kasi sa Pinas, di katulad sa ibang bansa. Malungkot kung pwede nga sa Davao na lang tumira. Okay, pagdasal po natin yung mga partner, no? Meron pong makakagawa niyan ng mga senatorial candidates mga kapartner na iuunahin talaga yung mga OFWs mga kapartner. Yun yung iboto natin mga kapartner. Bantayan talaga natin yung boto natin mga kapartner. Huwag talaga tayo magkumpiyansa, no? Sabi naman dito ni Alchi, we have an election regularly. Bakit pa ipagbabawal yan? Democratic government tayo. Sabi ni Linda Corla, good afternoon Ma'am Carla, watching from Hong Kong. Sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, kamusta po kayo? Kay Sky Azure, kaya sana maging wais na ang mga botante, wag basta magpadala at maniwala sa mga matatamis na salita ng mga kandidato. Maging mapanuri, suriin mabuti ang track record ng kandidato bago iboto. Sabi naman ni Jason Kapispisan, good PM watching from UAE. Hello po sa iyo. Magandang hapon po. Okay. Sabi ulit ni Mia Poche, tunay na DDS vloggers lang ang maisog. Yung iba vloggers para lang sa likes. Nakita ko sa hearing na duwag talo pa niya ang abogada. Kaya nag-unsubscribe na ako. Applause sa real DDS. Okay, sabi ni Jason Kapispisan, sinasabi ng diktador daw si FPRD pero tingnan mo kung sinong astang diktador. Okay, sabi ni Mia Poche ulit, 21 degrees ngayon dito sa Tokyo. Ayan mga kapartner, no? At dito naman tayo sa ating ayan mga kapartner. Meron madami nagko-comment dito sa atin, no? Okay. Sabi naman dito mga kapartner, no? Okay, dito tayo sa ating post sa ating DZAR 1026. Ayan, sabi ni Roslyn Manibog, depende sa political dynasty. Hindi ako against kung katulad mamuno sa Duterte. Okay na okay ako. Sabi naman ni Granita, no, I'm not against kung maganda ang pamumuno ng family sa kanyang mga citizens. Bakit hindi? Sabi ni Annalisa de la Cruz, depende sa political dynasty kung wag na. Kung Duterte, 101% agree ako. Pilipinas, Duterte pa rin. Sabi naman ni Hannah, it depends. Marcos, yes. Bawal na or no more Marcoses but Duterte, yes. Okay. Ito mga comment natin, binasa lang natin ito mga partner, ha? Oo, baka gusto nyo screenshot ko kayo. Sabi naman dito at saka bakit sila magagalit to sa taong bayan kung nagko-comment, tapos politiko ka, tapos nagagalit ka pag sinasabihan ka? May batas na ba ngayon na gano'n, no? Na bawal ka na mag-comment, ganyan. Kung hindi talaga kami okay, bakit sa performance mo, bakit ayun yung di ba? Okay, sabi naman dito mga kapartner, no? Sabi naman dito ni Ramski, kahit papayag kami, may magagawa ba kami? Sa bawat probinsya, sa bawat distrito, isang pamilya or dalawang angkan lang ang maghahari
naghahari sa politika, dapat ibaba ang sahod ng mga government elected officials para hindi sila mag-agawan sa pagtakbo. Sabi ni Nonito Abarca, simple lang, kung ayaw natin ang political dynasty, huwag niyong iboto para matigil ang political dynasty sa ating bansa. Sabi naman dito mga kapartner ni Norman Cabrera sa Bidong, malalimang debate kasi yan pero may pro at cons at tao pa rin naman kasi ang magde-decide through election, 'di ba? Siguro mas paigtingin na lang ang political awareness. Sabi naman dito mga kapartner ni Mike Espinosa, depende kung ang pamilya politiko ay maayos mamalakad, why not? Sabi naman dito ni Cornelio Cunanan, tunay na kasulatan, kaswapangan, ano ba to? Ang daming kay ha. Sabi ni John Michael Magkuro, kahit ayaw ng taong bayan, ang masusunod pa rin yung mga taong nakaupo sa ating gobyerno na nagmamanipula sa atin para manatili pa rin sila sa taas. Okay, sabi naman dito ni Felcards Imperial, hindi ako sang-ayon kasi okay naman ang pamumuno at kung hindi na maganda ang pamumuno, sa kapapalitan. Sabi naman ni John Pilar, sana makulong. May mga binimension sa dito nga gusto niyang makulong mga kapartner. Okay, sabi naman dito ni Jojo Ebero Jr., kahit naman kami sumasagot dyan, ang nasa posisyon pa rin naman ang masusunod. Dito naman tayo sa isa nating mga opinion mo mga kapartner na baka kasi magtampo, no? Ayan, so para na tayong naging dito, mabilisang pagbabasa mga kapartner, no? Saan na ba yun? Okay, wait lang. I-check muna natin dito ha. Alright. Okay, dito tayo sa ating News Blast mga kapartner, no? Sa ating Facebook page pa rin ito mga kapartner sa SMNI. Sabi naman dito mga kapartner ni Joy Odi, mga baguhan makikita pag nagkataon, halos lahat na nakaupo ay mula sa lolo hanggang sa apo, kamag-anak at pati kaibigan. Sabi ni Beverly Fernandez, kung Duterte okay lang, the rest wag na po. Duterte lang nagmalasakit sa aming mahihirap. Kaya mga kapartner, sino ba yung kung gusto nyo talaga na parang like Duterte administration, sino ba yung mga ini-endorso ni Tatay Digong? Doon po tayo. Sino ba yung ipinakilala sa atin ni Tatay Digong mga kapartner na mga senatoriable candidates? Oo, yun mga kapartner kasi 'di ba grabe yung tiwala natin kay Tatay Digong pag siya ang mamuno sa Pilipinas. So sino ba yung pinaka-close niya? Sino ba yung makaibigan niya? Oo, kasi 'di ba, tell me who your friends are and I will tell who you are, 'di ba? Ganun naman yung mga kasabihan mga kapartner, 'di ba? Sino ba yung mga malalapit kay Tatay Digong na sinasabi talaga niya na ito, pag namuno to, hindi to corrupt, matalino to mga kapartner, di ba? Isa na dyan si senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy mga kapartner, na they've been friends for already decades mga kapartner, no? Ups and downs, nagsasama talaga yan sila mga kapartner. Oo, grabe talaga yung friendship nila. At alam naman talaga natin mga kapartner na si Pastor Apollo C. Kibuloy, kung ano yung nagawa niya sa KOJC, yung Prayer Mountain, yung Glory Mountain, yung Central Headquarters mga kapartner. Bakit ba ganun kaganda ang KOJC? Dahil walang corrupt, kasi kapag walang corrupt mga kapartner, ang lahat ng mga blessings, ng mga financial blessings na natatanggap natin, automatically yan, para yan sa mga big projects mga kapartner. Pero pag may corrupt talaga yan, wala, substandard talaga yan mga kapartner. Wala, tumba talaga yan. Sabi naman dito mga kapartner, no? Sabi ni Mal TV, oo, sang-ayon ako na ipagbawal ang political dynasty. Ang political dynasty ay nagdudulot ng marami negatibong epekto sa ating bansa. Una, ito ay nagpapalakas ng nepotismo at kawalan ng patas o oportunidad sa pelikula. Ito, to siya, lecture, makinig kayo. Dahil paulit-ulit na pinamumunuan ng iisang pamilyang isang lugar, nagiging mahirap para sa iba pang karapat-dapat na kandidato na makilahok. Ayan, makilahok. Asan ba yun? Wala tuloy ako. May kasi makilahok at maglingkod sa batas. Okay, medyo mahaba to. Pero meron to. Pangalawa, nagiging daan ito sa katiwalian at abuso sa kapangyarihan. Ito na yung binasa ko. Alam mo saan? Sabi ni Estela Virgo, depende sa family kasi if kagaya lang din ng mga Dutertes, payag na kami na sila leaders namin. Uy, may mga nagawa talaga at may integrity talaga. Sabi naman dito ni Lansang Agustina, depende sa uri ng politiko. Sabi ni Jason Dante Anggalan, para sa akin hindi. Tingnan nyo ang Singapore, pag hindi corrupt ang namumuno, uunlad talagang isang bansa. Kaya para matuloy na umunlad, dapat patuloy ang kanyang pagbibigay serbisyo sa bayan niya.
kung hindi lang sana mga kapartner no 6 years ang term ng president mga kapartner, for example kay Tatay Digong mabigyan ng 20 years, 15 years, for example, siguro makikita natin yung Pilipinas mga kapartner no, on the road na siya, ongoing na po talaga siya mga kapartner sa first world country. At magiging safety po talaga yung Pilipinas, di ba? Di ba, 6 years sa term sa isang presidente, it's really not enough, lalo na pag yung presidente, mga kapartners, nagtatrabaho, dinibdib talaga niyo yung trabaho niya, mga kapartner, may plano talaga siya, oo, yung utak niya, first world mentality, may first world mentality na utak siya, may sense of service siya, oo. Hindi malayo mga kapartner na maging first world country talaga ang Pilipinas. So, 6 years is not really enough. Again, palagi nating sinasabi, wala naman talagang perfect government mga kapartners, pero makikita talaga natin yung mga leader na ginagawa talaga nila yung lahat ng magagawa nila mga kapartner. Oo, yung makita mo ba nga may pagpaningkamot, hindi puro sarili lang. Oo. Ngayon, di mo alam, hearing doon, hearing dito. Oo. Pero kung okay na lang sana kung ang tinatalakay sa Senado o sa Kongreso mga kapartner, paano ba natin yung mga mahihirap? Anong gagawin natin para bigyan sila ng ganyan. Yung mga walang bahay, bigyan ng bahay. Yung walang makain, bigyan ng pagkain. Oo, kasi isa din yun sa sa panukalang batas na gusto din ni Pastor Apollo, isusulong ni Pastor Apollo Siquibres mga kapartner, yung weekly groceries mga kapartner po, lalo na sa mga mahihirap. Oo. Para makita talaga natin, yung parang unahin muna natin yung sikmura, no? Ang dami-dami nating plano sa bansa. Oo nga, wala namang problema dyan. Pero tingnan nyo muna yung nasa ground. Tingnan nyo muna yung mga taong bayan na naglagay sa'yo dyan sa posisyon. Nagboto sa'yo, kaya andyan ka ngayon, naging presidente ka. Tingnan mo muna sila, yung welfare nila, yung mga concerns nila. Oo. Tingnan mo muna kung may makain ba sila. Medyo hindi natin siguro nakikita kasi iba man yung siyempre, yung mga nasa pagkain, mga steak dyan, yung mga oo. How about yung mga nasa laylain? How about yung mga tao? Oo, yung mga Pilipino na under sa'yo, di ba? As a president. Sabi naman dito mga kapartner ni Rain McWhite, alam naman natin na mahabang usapin ito. In fact, naumpisa na itong talakayin sa Congress. I just would like to suggest that political families aspiring for political position must be highly qualified, especially those that are aiming for legislative position. Gone are the days where genuine public service is truly delivered to the people, except some few who made it a priority, like the Duterte family. They are the only clan, I believe, who can make it happen because they had been doing it and proven as they are. It's my opinion po. So po, please respect and so do I. Salamat. O yan. O kung i-respeto natin yung mga comment ng ating mga opinion niya yun nasatisfied siya sa Duterte, sa kabila hindi siya nasatisfied. Wag, hindi tayo magagalit. Oo. Tanggap tayo ng mga criticism mga kapartner. Kasi diyan sa mga criticism mga kapartner, diyan tayo nagle-learn di ba? Yung mga lapses, may mga bagay po kasi na hindi talaga natin siya nakikita, pero yung ibang tao ang nakakita. Pero yun yung palagi nating panawagan na sana pag may gusto tayong i-correct, pag may gusto ng mga panukalang batas na gusto nating ipasulong nila o gawin nila, na maaabot talaga siya sa kinauukulan mga kapartner. Hindi siya maging void, hindi siya parang hangin lang mga kapartner. Yun yung naging natin panawagan. Okay, bago tayo tuloy magtapos mga kapartner na ito, isingit muna natin itong mga sa live. Okay, sabi naman dito ni Jason Kapispisan. Okay. Sabi ni Mia Pocha, 21 degrees nga dito sa Tokyo. Ayan. Iboto dapat ang nararapat. Sabi nga kung ano ang puno, yun ang bunga. Yes and no ako. Si Pastor hindi dynasty, pero ngayon pa lang makikita mo na successful. Kaya piliin si Pastor at piliin ang gusto natin na at maaasahan. So ito po ulit mga kapartner, bago po tayo tuluyang magtapos, no. Hindi ko po mabablame o hindi po natin mabablame kung sino man ang mga Pilipino mga kapartner na medyo pag sinabi mong bago sa face nila or sinasabi mo na isang pastor mga kapartner na syempre in connect talaga yan sa mga sa religion mga kapartner, no. Medyo hindi tayo diyan lalo sa mga Christian po tayo, pero medyo pag sinabing mong pastor other religion, medyo off tayo mga partner, dumidistansya tayo. Pero yun lang yung panawagan natin mga partner. I-try po talaga natin, subukan po talaga natin mga partner. Kasi 'di ba sa mga comments po na nababasa ko po dito, gusto niyo pong ibalik ang Duterte family.
gusto nyo po yung pamamalakad ni Tatay Digong. So alam naman natin mga kapartner, ang sitwasyon ni Tatay Digong ngayon mga kapartner, nasa The Hague, Netherlands, diba? Hindi naman natin alam kung ano pa mga proseso na dapat pagdaanan po mga kapartners, kasi medyo alam naman talaga natin long battle to go pa yan mga kapartner. Pero alam naman talaga natin nung bumisita si VP Sara mga kapartner na pinasabi ni Tatay Digong na yung hiling talaga niya mga kapartner is iboto ang Duterte 10 mga kapartner, ang PDP laban mga kapartner. Iboto po natin mga kapartner, no? Kasi yun yung panawagan niya, kasi bago po siya maaresto mga kapartner, meron pa sana silang mga plano, may mga rallies pa silang pupuntahan, pero unfortunately nangyari pong ganitong insidente mga kapartner. Andun po siya sa The Hague mga kapartner, sa ICC. So wala po tayong ibang mga kapartner, ibang the listing that we can do for Tatay Digong mga kapartner is supportahan po talaga natin yung mga nire-recommend ni Tatay Digong na mga senatoriable candidates mga kapartner. And subukan po natin mga kapartner, wala po talagang mangyayari kung itatry po natin. Alam naman talaga natin mga kapartner na nagsasalita yan sila. It's not for lip service mga kapartner. Lalong-lalo na sa senatorial candidate Pastor Paul Lucy Kibuloy na may nagawa na mga kapartner, may resibo na at may magagawa pa po mga kapartner. So let us vote wisely mga kapartner. Kung ayaw na po natin, hindi na po tayo kontento sa mga nararamdaman natin, sa mga na-i-experience natin mga kapartner in this administration mga kapartner. It's really time for us mga kapartner, kasi taong bayan po talaga yan ang magdedesisyon mga kapartner kung sino po ang dapat nating iluklok sa nalalapit na eleksyon mga kapartner. Ayan. At no, maraming salamat po, no. So wala na tayong sapat na oras mga kapartner, no. So bukas, ayan mga kapartner. Sorry kung hindi ko po nabasa lahat. Oo, medyo nagyaw-yaw na si kapartner Carla dito. Oo. Ayan mga kapartner, no. So bukas ulit mga kapartner, samahan niyo po ako sa isang oras po ulit na talakayan po sa ating programang Opinion Mo. Mondays to Fridays po yan, 5 p.m. to 6 p.m. Ayan. So sa lahat po na hindi ko nabasa, bukas ulit. Ayan. Huwag po tayo malungkot. Ay, laban lang po tayo. Patuloy po tayong manalangin mga kapartner. Once again, maraming salamat at paalam. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.